Sa wakas ayan na, TJ Dueni umami na sa tunay na nangyari kung bakit siya ay biglang sumuko sa laban. Pero ipinaglarandakan na dahil sa husay at galing niya, para naging sparring lang o ordinaryo ang laban nila ni Naoya Inoue. John Real Casimero, tinawag na the problem child sa Japan. Ayon sa promoter ni Masayuki Ito, may malaking tsansa pa talaga na may kasa ang laban sa pamamagitan ng long-time rival na sina Casimero at Naoya Inoue. Pero ayon sa promoter, depende yan kay Casimero o nakasalala yan sa kanya. Pero teka, bakit kaya? Bibigyan natin yan ng kasagutan dahil dito po nagmula ang mga balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Sa bakbakan nila ni Inoue at ni Dueni noong September 3 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan, nagtapos ang laban sa round 7 sa pamamagitan ng ganito. Pagkatapos sinampalo si Dueni ni Inoue ay sumakit bigla ang bandang likuran ni Dueni. Kaya pagkatapos ng laban ay sinabi ni Dueni na siya ay humingi ng tawad sa lahat dahil hindi na kaya pang tumagal pa ang kanyang katawan sa laban dahil sa sakit na kanyang ininda. Kaya natalo siya sa unang pagkakataon sa kanyang karera by way of knockout. Kaya naman, pagdating sa fight post conference ay hindi na nakapunta pa itong si Dueni. Kaya ang trainer na lang niya na si Hector Bermudez ang nagpaliwanag sa mga tunay na nangyari. Ayon sa kanya, ang injury ni Dueni ay nasa medyo mabuting kalagayan na ngayon. Nagpalabas naman na hinaing ang promoter ni Dueni na si Mike Altamura at sinabi niya na hindi talaga gabi nila yon. Pero sobrang proud niya sa bata niya na si Dueni dahil umamin siya na mahirap talaga ang pinagdaanan nila sa Japan. Pero nakayanan ito ni Dueni. Kaya nga, nang nabasa ito ni Dueni, sinabi niya na maraming salamat sa kanyang trainer na si Bermudez dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya nagawa yon sa laban na kung saan nang nilabanan niya itong si Inoue ay aba, parang naging sparring lang ito, kumbaga mga kakwento. Kung gaano man kagaling si Inoue ay nagawa nilang ipamuka na naging ordinaryo na boxer na tila nagipag-sparring lang ito. Well, kakwento, yan din ang nasabi ni Casimero na tila ba sparring lang ang natungayan ng lahat. Samantala, para sa Japan itong si Casimero ay binansagan nila na the problem child. Ibinunyag nila na ang pangalang Casimero ay hindi na nila naririnig sa kampo ni Inoue dahil takot na sila na hindi biro lang kakwento dahil sa kadahilanan na tila ba bumababa ang reputasyon ni Casimero dahil sa naging laban niya kontra kay Yukinori Oguni na nagtapos sa tabla dahil sa mga ching-chang po ng mga dahilan ni Oguni kaya tinigil na ito ng Japanese na referee at mula sa laban na yon ay halos mag-isang taon na hindi nasundan ang laban ni Casimero kaya mas lalong na nahimik ang pangalan ni Casimero ayon sa mga Hapon kaya medyo nawala na sa target ng Team Inoue itong si Casimero. Pero mga kakwento, itong si Casimero ay nasa rank 5 sa WBO. Pwede na ma-restart ang monster hunting pa rin ni Casimero. Ayon nga mismo sa promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito, si Casimero ay former 3 Division World Champion. Siya ay boksingero na maugong din ang pangalan tulad ni Luis Neri. Taglay din niya ang knockout fighting style at ang maangas sa karakter. Kasama na dyan ang pagiging maangas sa pananalita at mga kilos. Kaya si Casimero ay binansagan na the problem child. Kaya lang, ang reputasyon ni Casimero ay medyo bumababa. Kaya ang dapat gagawin ni Casimero para may kasa ang inaasam-asam niya na laban kay Inoue. Kaya magiging resulta ng laban niya kay Saul Sanchez. Kaya dapat impresibo ay papakita ni Casimero sa laban para mas may malaking dahilan na siya ay palaga ni Inoue. Yan po ay pahayag mismo ng promoter ni Casimero na si Mr. Ito. Nagbabahagi lamang si Mr. Kwento ng balitang ito na mula sa Yahoo News Japan. Kaya mga kakwento, kung may reklamo kayo ay baka pwedeng sa Yahoo News Japan na lang. Mga kakwento, ang gusto ng promoter ni Casimero ay magbigay ng magandang resulta sa susunod niya na laban, lalong-lalo na si Saul Sanchez ang kanyang makakalaban at ang laban pa ay gagawin sa bansang Japan. Kung gawing gapang boy niya itong si Sanchez sa paparating na digmaan, tiyak, ahalimuyak na naman ang kanyang pangalan. Kaya monster ng Japan, kahit gaano ka man kabangis at lakas, hindi ka talaga tatantanan na nag-iisang angas ng Pinas. Puska? Yung bal. Timing!
lahat. Talpa ka na! Ya, tahan! Ya, tak. Tak. Wah. Gertes, ikan! Ya. 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 At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Boyner, kay kakwentong Giabong, kay kakwentong Michael. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.